Ikinukwentro ngayong araw ng Philippine Army at Philippine Marines ang mga kasapi ng BIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na kasama di mano ng teroristang si Abdul Basit Usman. Kinumpirma rin ng source ng GMA News na positibo di manong nakita si Usman sa lugar ng operasyon. Pero ang mailap na target hindi pa rin nahuhuli. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, ngayong hapon ay nagkaroon ng isa pang airstrike. Ito yung ikalawang airstrike na sa loob ng lumipas na 7 araw. Ito ay bahagi pa rin ng pagpapatuloy ng all-out offensive ng AFP laban sa BIFF. At gaya nga nabanggit mo kanina, ayon sa isang source natin, ay hindi lamang mga miyembro ng BIFF ang namataan, kundi posibleng maging ang bomb maker na mismo na si Abdul Basit Usman. Halos magbara ang kalsada sa sunod-sunod na pagdating ng mga tropa ng militar sa isang barangay sa Sharif Agwak, Maguindanao. Agad nagtayo ng bagong tactical command post ang mga sundalo sa loob ng isang barangay hall. Inilatag ang plano, iniumang ang mortar. Ayon sa aming source, hindi bababa sa 40 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang namataan 2.5 kilometro mula sa aming lokasyon. Positibo rin kinumpirma ng aming source na namataan di umano sa lugar ang numero 1 target ng opensiba, ang teroristang si Abdul Basit Usman. 2:00 ng hapon. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang putukan at lalo pa itong lumakas makalipas ang ilang minuto. 3:30 ng hapon, nagsagawa muli ng airstrike ang militar, ang ikalawa sa nakalipas na linggo. Hindi pa makumpirma kung may tinamaan sa kalaban at kung ilan. Pero ayon sa isang opisyal, wala raw matatakbuhan ang mga rebelde. Sa gitna naman ng opensiba. Sige na, kailangan na, pagdol ka na. Pagdol na sila niya. May radyo na dito sa command post, may isang sundalo na wounded. Di pa lang malinaw ngayon kung ano yung status niya, kung saan tinamaan o gaano kalaki yung sugat. Isinabay na sa rescue operation ang pagpapadala ng dagdag na mga bala para sa mga sundalo. Hanggang pasado 4:00 ng hapon kanina, patuloy pa rin ang bakbakan. Patuloy naman ang pagroronda ng mga air asset. Bago nito, unang nakaengkwentro ng Philippine Marines ang sinasabing grupo ni Usman kaninang umaga. Pinasabugan nila ng 81mm mortar ang pinaniniwalaang kinaroroonan ng terorista. Sa impormasyong nakuha ng Marines, nasa 30 miyembro umano ng BIFF ang kasama ni Usman. Sa operasyon ng Marines, nakubkob ang 2 kampo umano ng BIFF na mistulang mga bomb factory. Ang kampong ito sa barangay Dabinayan, Mama Sapano, na palilibutan daw ng mga hukay sa lupa na may lalim na 1 metro. May mga bunker ang bawat bahay sa kampo. Ang kampo namang nakubkob sa barangay Liab, Mama Sapano, nakuha na ng mga material na ginagamit sa paggawa ng mga bomba. Na-recover din ang ilang baril, cellphone, radyo at mga dokumento. 4 na miyembro ng BIFF ang nadakip, pero ang mailap na si Usman muling nakatakas. Ilang oras din ang nilakad ng Marines para makuha at maihatid ang mga nadakip na BIFF sa Tactical Command Post o TCP. Maingat kasi ang tropa dahil meron pa ring mga armadong grupo sa paligid. Nakatakip ang mukha ng mga nadakip na BIFF pagdating sa TCP. Sa tagal ng kanilang lakad, pinainom agad ng tubig ang mga nadakip. Pinakita natin kanina na sundalo na sugatan, napag-alaman natin na may tama siya ng shrapnel sa muka at sa balikat, pero napag-alaman din natin na kasalukuyan siyang tumatanggap ngayon ng medical attention. Samantala ay habang papalubog yung araw kanina at habang umiere tayo kanina sa 24 oras, hindi pa rin natapos yung bakbakan. Matapos yung airstrike na dala ng 2 MG-520 na choppers, sinundan pa ito ng rocket mula sa 2 fighter planes ng Air Force at sa pagkagat ng dilim at pinull out yung air support, ay ito na yung mga eksena na nadat na natin. Tropa.
Ayan, tumatakbo. Yung 2.5 kilometro na layo kanina ng mga kalaban sa tansya raw ng mga sundalo ng mga oras na yan, Jessica, bago mag alas 7 ng gabi ay lampas 500 meters na di umano lamang dahil wala ng air support ay patas na raw yung laban. Ito yung sabi ng mga sundalo, kaya malakas na raw yung loob ng mga kalaban na mismong yung command post na yung pinaulan na ng bala at yung tinatarget ng mga sniper. Sa puntong yon, pati mga residente sa palibot ng command post ay nagsilikas na at dahil dito ay napilitan na rin mag-pull out yung ating team. Pero bago nito, nakunan pa natin yung ikalawang sundalo na wounded sa bakbakan kanina kasama yung opisyal na ito sa naunang rescue attempt sa isa pang sundalo yung pinakita nga kanina. At sa impormasyon nakuha natin ay tama ng bala naman sa kamay ang tinamo ng sundalo. At sa ngayon ay hindi pa rin muna natin binabanggit yung lugar kung saan itong engkwentro dahil sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon o kumpirmasyon kung nagpapatuloy yung palitan ng putok. Jessica. Okay, so Cedric, yung bakbakan harapan, talagang naghaharap yung kampo ng gobyerno at yung BIFF, yung kalaban. Naghaharap sila kasi may sugatan din yung yung mga sundalo. Tama, hindi na ito guerrilla warfare lang. Talagang bakbakan harapan. Yeah, Jessica, sa lumipas sa 7 days, lahat ng mga opisyal na nakakausap natin dito sa bakbakan sa Maguindanao, sinasabi nila is conventional warfare yung ginagamit ng armed forces dahil doon sa pag-deploy ng mga assets. Although itong BIFF ay gumagamit o minsan nagre-resort sa guerrilla warfare. Kanina pwede nating masabi na nagkakaharapan na itong yung forces ng gobyerno at saka yung puwersa ng BIFF. Kasi itong command post sa pinapakita natin, this was 2.5 kilometers away from mula doon sa kalaban. Pero yung mula doon sa command post na yon, mayroong mga advance o may mga naka-advance na mga miyembro, yung mga sundalo. Yung mga sundalo na yon na 2 kilometro ang layo doon sa command post, they were only 500 meters away mula doon sa mga kabakbakan nila na BIFF. Sila yung mga FO, mga forward observer, sila yung nagbibigay ng location ng mga kalaban para doon sakaling magkaroon ng mortar fire or artillery support tsaka yung mga air support, Jessica. So ganun sila kalapit doon sa kapalitan nila ng putok kanina, Jessica. Okay, sa nakikita ko sa video nyo, Cedric, so merong airstrike, ito yung mga helicopter, merong artillery, ito yung mga pinapaulanan ng bomba. Ito yung medyo mabusising proseso, yung sinasabi mong may forward observer, etc. Tapos meron pang ground troops na, yung talagang pumupunta na dun sa lugar. Tama, Jessica. Sa pagkakaalam natin, Jessica, lahat ng mga ground troops na papasok doon sa area, mapa Marines, mapa Infantry, o yung in the case kanina, mga Special Forces, kahit pa sino yung ground troops na nasa loob, automatic yan, pwede silang forward observer. Meaning, kung sino yung nasa area, doon sa ground, at meron silang sighting ng kalaban, automatic pwede silang magradyo na ito yung area, ito yung location ng kalaban. Pwede silang mag-request ng mortar kung kakayanin yung distance. Pag masyadong malayo, pwede silang mag-request ng artillery or talaga kanina, Jessica, narinig natin kanina medyo nagkakaradyuhan dyan. Yung term na ginamit is makapal yung kalaban, so marami. So pinahold muna yung mortar, so ang ginawa nila is tumawag sila ng airstrike dahil nga masyadong marami yung target, Jessica. Okay, in the meantime, may nakita rin ako kahit gabi, meron pang mga nagsisilikas na mga naka-tricycle pa, yung video nyo kanina. Cedric, bakit kaya hindi na lang umalis muna lahat ng tao? Kasi mukhang pa-intensify itong bakbakan saka pa lang nagsisilikas yung mga kababayan nating sibilyan dyan. Jessica, nung kung hindi ako nagkakamali, mga 3:40 bago mag alas 4 ng hapon itong airstrike kanina, pwede nating masabi na yung mga residente doon, yung mga kababayan natin na civilian, parang nag-e-enjoy. Para isa, for lack of a better term, I'm sorry, pero parang nanonood sila ng pelikula. Lahat sila nandun sa likod ng command post, nakatingala, pinapanood yung dalawang tutube o yung dalawang choppers tsaka yung mga eroplano na nagre-release ng kanilang mga firepower.
again, yung mga binabanggit nila is sanay na sila sa ganitong bakbakan at alam naman nila na malayo. After all, ito 2.5 kilometers yung layo, no? Pero pagkagatong dilim, Jessica, ayon dun sa yung team kasi natin na iwan dyan, yung crew natin tsaka yung piloto natin, ayon sa kanila, ang sinabi ng mga sundalo, lumapit na, nag-advance na tong kalaban kasi nagkaroon na daw, kumaga naging patas na yung laban, wala na silang kinakatakutan ng airstrike. So yung mga kababayan natin na naipit doon na kampante nung maaga-aga pa, medyo nagulat. So they had to retreat kasi na-realize sila na iba na yung tunog ng putok, malapit na, Jessica. O klaruhin lang natin, piloto, you mean yung driver ng ating crew? Yeah. In the meantime, tama, Jessica, piloto yung driver nung team natin. In the meantime, kahit gabi, tuloy itong operation sa Cedric. Jessica, nakatanggap tayo ng isang text mula doon sa isang opisyal na kasama natin doon sa command post kanina. They were attacked by M203. Yun yung sinabi nila. Sa pagkakaalam ko, ito ay grenades. Hindi pa natin malaman sa ngayon. Naghihintay pa rin tayo ng text message mula dun sa tropa dun sa area. Hindi pa natin makumpirma kung hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung putukan. Yun nga yung sinasabi nila, medyo nagkakaroon ng edge, kumbaga, yung mga kalaban kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yan. Yung tropa naman is nandun sa command post. And ang mahirap kasi dyan, populous area yun So community yun. So kailangan talaga napaka-importante na ma-pull out yung mga civilian, Jessica. So sumasagot din ngayon ng putok ang mga rebelde. Kung yung mga terorista nakalipas na araw, tumatakbo sila, hindi na sila naaabutan ng mga sundalo. Ngayon, nagkakapalitan na ng putok, Cedric. Yes, Jessica, maganda na na-mention mo yan. Naalala ko last week yung airstrike nung Sabado last week pagkatapos na magpakawala o pagkatapos magpatak ng mga eroplano at ng mga chopper. Nag-disperse yung mga kalaban, kalat-kalat na sila at kasi very threatening para sa kanila itong malalakas sa sabog na ito. We were expecting na ganun yung mangyayari kanina. Actually, pagkatapos pa lang nung chopper, nagkaroon ng medyo katahimikan. So akala nung lahat doon, tapos na muna. Tapos na yung bakbakan kasi kumalat na o nag-atrasa na. Nagulat na lamang yung lahat, medyo umadvance yung kalaban. So sa lumipas sa mga araw, itong nangyari today, masasabi natin medyo nag-iba siya dun sa sitwasyon nitong mga nakaraang araw, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo. At ingat kayo dyan sa Maguindanao, Cedric Castillo. Lang kanilang lakad, pinainom agad ng tubig ang mga nadakip. Pinakita natin kanina na sundalo na sugatan, napag-alaman natin na may tama siya ng shrapnel sa muka at sa balikat, pero napag-alaman din natin na kasalukuyan siyang tumatanggap ngayon ng medical attention. Samantala ay habang papalubog yung araw kanina at habang umiere tayo kanina sa 24 oras, hindi pa rin natapos yung bakbakan. Matapos yung airstrike na dala ng 2 MG-520 na choppers, sinundan pa ito ng rocket mula sa 2 fighter planes ng Air Force at sa pagkagat ng dilim at pinull out yung air support, ay ito na yung mga eksena na nadat na natin. Tropa. Ayan, tumatakbo. Yung 2.5 kilometro na layo kanina ng mga kalaban sa tansya raw ng mga sundalo ng mga oras na yan, Jessica, bago mag-alas 7 ng gabi, ay lampas 500 meters na di umano lamang. Dahil wala ng air support ay patas na raw yung laban. Ito yung sabi ng mga sundalo. Kaya malakas na raw yung loob ng mga kalaban na mismong yung command post na yung pinaulanan ng bala at yung tinatarget ng mga sniper. Sa puntong yon, pati mga residente sa palibot ng command post ay nagsilikas na at dahil dito ay napilitan na rin mag-pull out yung ating team. Pero bago nito, nakunan pa natin yung ikalawang sundalo na wounded sa bakbakan kanina. Kasama yung opisyal na ito sa naunang rescue attempt sa isa pang sundalo yung pinakita nga kanina. At sa impormasyon na kuha natin ay tama ng bala naman sa kamay ang tinamo ng sundalo. At sa ngayon ay hindi pa rin muna natin binabanggit yung lugar kung saan itong enkwentro dahil sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon o kumpirmasyon kung nagpapatuloy yung palitan ng putok, Jessica. Okay, so
Cedric, yung bakbakan harapan, talagang naghaharap yung kampo ng gobyerno at yung BIFF, yung kalaban. Naghaharap sila kasi may sugatan din yung yung mga sundalo. Tama, hindi na ito guerrilla warfare lang. Talagang bakbakan harapan. Yeah, Jessica, sa lumipas sa 7 days, lahat ng mga opisyal na nakakausap natin dito sa bakbakan sa Maguindanao, sinasabi nila is conventional warfare yung ginagamit ng armed forces dahil doon sa pag-deploy ng mga assets. Although itong BIFF ay gumagamit o minsan nagre-resort sa guerrilla warfare. Kanina pwede nating masabi na nagkakaharapan na itong yung forces ng gobyerno at saka yung puwersa ng BIFF. Kasi itong command post sa pinapakita natin, this was 2.5 kilometers away from mula doon sa kalaban. Pero yung mula doon sa command post na yon, mayroong mga advance o may mga naka-advance na mga miyembro, yung mga sundalo. Yung mga sundalo na yon na 2 kilometro ang layo doon sa command post, they were only 500 meters away mula doon sa mga kabakbakan nila na BIFF. Sila yung mga FO, mga forward observer, sila yung nagbibigay ng location ng mga kalaban para doon sakaling magkaroon ng mortar fire or artillery support tsaka yung mga air support, Jessica. So ganun sila kalapit doon sa kapalitan nila ng puto kanina, Jessica. Okay, sa nakikita ko sa video nyo, Cedric, so merong airstrike, ito yung mga helicopter, merong artillery, ito yung mga pinapaulanan ng bomba. Ito yung medyo mabusising proseso, yung sinasabi mong may forward observer, etc. Tapos meron pang ground troops na, yung talagang pumupunta na dun sa lugar. Tama, Jessica. Sa pagkakaalam natin, Jessica, lahat ng mga ground troops na papasok doon sa area, mapa Marines, mapa Infantry, o yung in the case kanina, mga Special Forces, kahit pa sino yung ground troops na nasa loob, automatic yan, pwede silang forward observer. Meaning, kung sino yung nasa area, doon sa ground, at meron silang sighting ng kalaban, automatic pwede silang mag-radyo na ito yung area, ito yung location ng kalaban. Pwede silang mag-request ng mortar kung kakayanin yung distance. Pag masyadong malayo, pwede silang mag-request ng artillery or talaga kanina, Jessica, narinig natin kanina, medyo nakakaradyuhan dyan. Yung term na ginamit is makapal yung kalaban, so marami. So pinahold muna yung mortar, so ang ginawa nila is tumawag sila ng airstrike dahil nga masyadong marami yung target, Jessica. Okay, in the meantime, may nakita rin ako kahit gabi, meron pang mga nagsisilikas na mga naka-tricycle pa, yung video nyo kanina. Cedric, bakit kaya hindi na lang umalis muna lahat ng tao? Kasi mukhang pa-intensify itong bakbakan saka pa lang nagsisilikas yung mga kababayan nating sibilyan dyan. Jessica, nung kung hindi ako nagkakamali, mga 3:40 o bago mag alas 4 ng hapon itong airstrike kanina, pwede nating masabi na yung mga residente doon, yung mga kababayan natin na civilian, parang nag-e-enjoy. Para isa, for lack of a better term, I'm sorry, pero parang nanonood sila ng pelikula. Lahat sila nandun sa likod ng command post, nakatingala, pinapanood yung dalawang tutube o yung dalawang choppers tsaka yung mga eroplano na nagre-release ng kanilang mga firepower. Again, yung mga binabanggit nila is sanay na sila sa ganitong bakbakan at alam naman nila na malayo. After all, ito 2.5 kilometers yung layo. Pero pagkagatong dilim, Jessica, ayon dun sa yung team kasi natin na iwan dyan, yung crew natin tsaka yung piloto natin, ayon sa kanila, ang sinabi ng mga sundalo, lumapit na, nag-advance na tong kalaban kasi nagkaroon na daw, kumaga naging patas na yung laban, wala na silang kinakain. Naka-inkwentro ngayong araw ng Philippine Army at Philippine Marines ang mga kasapi ng BIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na kasama di umano ng teroristang si Abdul Basit Usman. Kinumpirma rin ng source ng GMA News na positibo di umanong nakita si Usman sa lugar ng operasyon. Pero ang mailap na target hindi pa rin nahuhuli. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si Cedric Castillo. Cedric.
Jessica, ngayong hapon ay nagkaroon ng isa pang airstrike. Ito yung ikalawang airstrike na sa loob ng sa loob ng lumipas na 7 araw. Ito ay bahagi pa rin ng pagpapatuloy ng all-out offensive ng AFP laban sa BIFF. At gaya nga nabanggit mo kanina, ayon sa isang source natin, ay hindi lamang mga miyembro ng BIFF ang namataan, kundi posibleng maging ang bomb maker na mismo na si Abdul Basit Osman. Halos magbara ang kalsada sa sunod-sunod na pagdating ng mga tropa ng militar sa isang barangay sa Sharif Agwak, Maguindanao. Agad nagtayo ng bagong tactical command post ang mga sundalo sa loob ng isang barangay hall. Inilatag ang plano, iniumang ang mortar. Ayon sa aming source, hindi bababa sa 40 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang namataan 2.5 kilometro mula sa aming lokasyon. Positibo rin kinumpirma ng aming source na namataan di umano sa lugar ang numero 1 target ng opensiba, ang teroristang si Abdul Basit Osman. 2:00 ng hapon. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang putukan at lalo pa itong lumakas makalipas ang ilang minuto. 3:30 ng hapon, nagsagawa muli ng airstrike ang militar, ang ikalawa sa nakalipas na linggo. Hindi pa makumpirma kung may tinamaan sa kalaban at kung ilan. Pero ayon sa isang opisyal, wala raw matatakbuhan ang mga rebelde. Sa gitna naman ng opensiba. Sige na, kailangan na sila. Pagtong na sila. Pagtong na sila niya. May radyo na dito sa command post, may isang sundalo na wounded. Hindi pa lang malinaw ngayon kung ano yung status niya, kung saan tinamaan o gaano kalaki yung sugat. Isinabay na sa rescue operation ang pagpapadala ng dagdag na mga bala para sa mga sundalo. Hanggang pasado 4:00 ng hapon kanina, patuloy pa rin ang bakbakan. Patuloy naman ang pagroronda ng mga air asset. Bago nito, unang nakaengkwentro ng Philippine Marines ang sinasabing grupo ni Usman kaninang umaga. Pinasabugan nila ng 81mm mortar ang pinaniniwalaang kinaroroonan ng terorista. Sa impormasyong nakuha ng Marines, nasa 30 miyembro umano ng BIFF ang kasama ni Usman. Sa operasyon ng Marines, nakubkob ang 2 kampo umano ng BIFF na mistulang mga bomb factory. Ang kampong ito sa barangay Dabinayan, Mama Sapano, na palilibutan daw ng mga hukay sa lupa na may lalim na 1 metro. May mga bunker ang bawat bahay sa kampo. Ang kampo namang nakubkob sa barangay Liab, Mama Sapano, nakuha na ng mga material na ginagamit sa paggawa ng mga bomba. Na-recover din ang ilang baril, cellphone, radyo at mga dokumento. 4 na miyembro ng BIFF ang nadakip, pero ang mailap na si Usman muling nakatakas. Ilang oras din ang nilakad ng Marines para makuha at maihatid ang mga nadakip na BIFF sa Tactical Command Post o TCP. Maingat kasi ang tropa dahil meron pa ring mga armadong grupo sa paligid. Nakatakip ang mukha ng mga nadakip na BIFF pagdating sa TCP. Sa tagal